Gigi. Once again po ay magandang umaga po sa ating lahat. At ito po ang huling parte ng ating pananampahan sa ating Panginoon. Ayon po sa ating pastor kanina po, ang spiritual bankruptcy po, ang ibig sabihin po nito ay inner weakness. So yung inner strength natin, kasi may inner po tayo, may outer din. Pag sinabi mong outer strength, ito po yung physical na strength natin. Na kung saan kaya tayo nakakapagtrabaho, kaya tayo nakakalakad, kaya natin nagagawa ang ating mga gawain sa pang-araw-araw. Dahil meron tayong physical na kalakasan. Meron din po sinasabi na inner na kalakasan. Ito po yung nabanggit ni Pastor Mike kanina. Na kung saan, ito po ay mas importante kasi ito po yung weapon natin. Ito po yung panlaban natin sa bawat araw na dumadaan sa ating buhay. So, ang ito po ay dumadaan sa lahat ng Kristiyano. So, dapat hindi po natin ikinakahiya na minsan dumarating tayo sa point na nanghihina tayo. Amen po? Amen! Pero ano po yung in-remind sa atin ni Pastor Mike kanina? Meron po tayong tatlong bagay, na kailangan kong gawin. So kung ito po ay ating isa-summary, ang summary lang po nito ay, ano ang kailangan ng Kristiyano kapag dumadaan po sa panahon ng panghihina? Kailangan po natin ng reconnect. So ito po yung magko-connect ulit tayo sa ating Panginoon. Bakit? Kapatid, nawalan ka lang ng signal kaunti. Pero kailangan natin gumawa ng paraan kung paano tayo makakapag-reconnect ulit. Kanino? Sa source ng lahat ng bagay. So yun po yung tatandaan natin, source of life, source of everything. Kailangan i-remind po natin yung mga sarili natin, ano nga ba ulit yung purpose ko? Bakit pa ako nabubuhay? Amen po? So ano po yung ating kailangan gawin? Sabi ni Pastor Mike, number 1 po, ito po ay tatandaan natin, reconnect. Ano po yung kailangan natin gawin? Number 1? Magsisi. Number 2? Manalangin. At pangatlo, magpagamit, mag-serve tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? At ito po siguro yung may iwan ko din po sa araw na ito. Kung sakaling ikaw ay nanghihina, kapatid, huwag kang mahiyang i-share sa iyong mentor, sa iyong cell group leader. Huwag kang mahiyang mag-share sa kapwa mo, Kristiyano. Bakit po? Hindi po yung kinakahiya yan. Kasi minsan, yung kapatid mo na katabi mo ngayon, maaaring pinagdaanan din mo yan. Kailangan natin ng church, kailangan natin ng yung faith ng church natin will carry you. Amen po? Siguro po sa Jackson po, magkaroon tayo ng prayer request box dyan. Papagawa po tayo, ano po, Pastor Ismael? Dito po sa may malapit sa pintuan ng prayer room. Para po in case na meron kayong kailangan na ipanalangin na pinagdadaanan po, i-shoot nyo lang po doon, meron pong ballpen at papel dyan. Kailangan po minanalangin sa iyo, kapatid. Kaya po tayo may ganitong panambahan kasi kailangan po ng panalangin ng ibang tao. Lalong-lalo na po ang panalangin ng isang anak ng Diyos. Amen po? So asahin pong paglabas sa ating pintuan, huwag pong kakalimutan ng ating reconnect sa ating Panginoon. Magandang umaga po, pagpalain po